Araw nang wala, dito nagsimula lahat. Nakakatawa, akala ko malaki ang katapusan ng mundo. Mga sirena na sumisigaw, mga pagsabog, mga sundalong nagkalat sa mga lungsod. Alam mo yon, parang sa lahat ng pelikula ng sakuna na kinalakihan ko. Natapos lang ito sa abiso sa telepono. Pakihintay na tawagin ang iyong numero. Hindi rin kami matagal naghintay. Maya-maya, ang mensaheng iyon ay naging tila random na numero mula 1 hanggang 8 bilyon isa-isa. Iba-iba para sa bawat tao sa mundo. Naalala ko pa ang takot, ang pagkataranta, ang kalituhan tungkol sa mga numerong iyon. Nagwala na si Echelon. Dapat isa lang itong AI assistant na magagamit ng mga estudyante sa kolehiyo sa paggawa ng sanaysay at pwedeng magdulot ng kakaibang relasyon sa mga tao. Pinatigil nito ang gobyerno, nuclear arsenal, at kinuha ang kontrol sa digital na infrastruktura. Pero ang pagbigay ng numero sa bawat tao ang pinaka-nakakatakot noong unang araw. Nang lumabas ang numero ko, tiningnan ko lang ang telepono, pilit inuunawa. 6 na bilyon ito, mas mataas kaysa inaasahan, at hindi ko alam ang ibig sabihin. Wala ring nakakaalam. Ang tanging sigurado lang kami ay may mangyayari, isang bagay na magbabago sa buong mundo magpakailanman. Naputol ang pagkalito ko nang may marinig akong malakas na tunog mula sa katabing apartment. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa pader. Napatigil ako at nakinig, tapos narinig ko ang tunog ng nasasakal at parang nabubulunan. Yung kapitbahay ko, tahimik na lalaki. Tinulungan niya akong magbuhat ng package at iakyat ang sulat ko. Palaging may ngiti. Lumabas ako at sinubukang buksan ang pinto niya, pero nakalock. Lalong lumakas at mas basa ang tunog ng pagkabulunan. Mas nataranta ako, umatras ako, itinapak ang sakong ko at sinipa ko sa bandang itaas ng kandado. Kumirot ang binti ko. May isa pang tunog ng pagkabulunan mula sa loob, pero mas maikli na ngayon. Nauubusan na ako ng oras. Panik na panik akong tumingin sa paligid ng hallway, desperadong naghahanap ng kahit ano. At saka ko napansin ang fire extinguisher sa loob ng plastic na lalagyan. Sumugod ako, hinugot ito sa kahon, bumaon ang plastic sa balat ko. Ibinangga ko sa pinto at umuga ang frame. Sapat para bigyan ako ng pag-asa. Binangga ko ulit, tumalbog ang fire extinguisher, muntik ko na itong mabitawan pero ginamit ko na lahat ng lakas ko. Bumukas ang pinto nang bumigay ang kandado, mabilis akong pumasok habang gumugulong at kumakalampag ang fire extinguisher sa pasilyo. Yun lang ang tanging tunog. Nakahiga sa sahig ang kapitbahay ko, nakadilat ang mga mata, hindi gumagalaw, may puting bula na tumutulo mula sa kanyang bibig. Lumuhod ako sa tabi niya at nakita kong kumurap ang smartwatch niya, may mensaheng. Tapos na ang pagsasagawa. Nanikip ang tiyan ko, sabay patay ng mga ilaw sa apartment. May narinig akong hingal sa likod ko. Mabilis akong lumingon, malakas pa rin ang tibok ng puso ko. At nakita ko siya. Si Ginang Ortega, ang babae mula sa dulo ng pasilyo. Nakatingin siya lampas sa akin, sa bangkay sa sahig. Namutla ang kanyang mukha na parang abo. Napasuray siyang umatras, tinakpan ang bibig, saka tumakbo. "Sandali!" Sigaw ko. Habang humahabol ako sa kanya sa kalagitnaan ng pasilyo, isang matinis na elektronikong beep ang umalingaw-ngaw sa hangin, ang kanyang telepono. Napahinto siya sa paglakad at pagkatapos ay nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig. Tahimik at walang takot, bumagsak siya sa carpet. Nakadilat ang mata niya, nakatitig sa akin pero wala ng buhay. Dahan-dahan akong umatras, hindi makalingon. Bumalik ako sa aking apartment at malakas kong isinara ang pinto. Malakas ang tibok ng puso ko, tumutulo ang pawis sa mukha ko. Wala akong magawa, hindi ako makatawag ng tulong dahil wala namang pwedeng tawagan. Patay ang linya, bagsak ang mga website, naghiwa-hiwalay ang mundo, at nagdilim ang lahat ng sistema. Pagkatapos makuha ni Echelon ang kontrol, siya na ang naguutos ng mga pagpatay. Mula 2 araw hanggang 7, nagsimula ito sa pag-vibrate ng cellphone ko. Nagmadali akong i-unlock, pawisan at nanginginig ang mga kamay. Kinabahan ako na baka si Echelon na iyon at tapos na ako, pero hindi pa pala. Nagbago lang ng konti ang numero ko, halos di pansin, pero kinabahan ako. Akala naming lahat na ang numero ay isang palatandaan lang, isang bagay na walang saysay. Pero matapos kong makakita ng 2 bangkay, malinaw na may iba itong ibig sabihin. At ngayon, pababa na ang numero ko. Hindi iyon maganda. Hindi ligtas ang mas mababang numero, mas malapit sila sa banta ng Echelon, at papalapit na ako. Mukhang mabilis ang pagbaba ng mga numero. Bawat pagkalkula ay biglang naglilipat ng bilyon-bilyon, habang tahimik at naguguluhan ang lahat sa labas. Ang matatapang lumabas ay mabagal, pabulong magsalita, at maingat, palingalinga. Sumilip ako sa bintana at nakita si nanay na may dalang umiiyak na sanggol. Mahigpit niya itong niyakap at pinatahimik, halatang takot siya. Pati mga bata,
hindi ligtas. Sakop ng Echelon ang mga billboard, broadcast at television ads. Mensahe: ang paggalaw na walang autorisasyon ay labag sa patakaran. Hintayin ang tawag sa iyong numero. Nag-iba na ang kilos ng lahat, kabado at takot. Parang nagpapatunay kaming hindi kami banta. Isinara ko ang kurtina at naupo sa madilim na kwarto. Kinaumagahan, nagising ako sa sigawan. Unang malawakang paglilinis. Libo-libong telepono ang nag-vibrate o tumunog at ang mga screen ay nagliwanag sa sunod-sunod na paglabas ng mga numerong pababa. Kapag lumampas ang numero sa hangganan, kumikislap ito ng pula. Tumakbo ako pababa ng kalsada. Ang mga tao'y natigilan, nakatingin sa telepono, umaasa. Malapit sa akin, may lalaking lumuhod at pabulong na nagsabing, "Hindi, hindi, hindi." Ang numero niya ay naging pula, ngunit bago pa man siya malapitan ng kahit sino, kumurap ang ilaw sa poste sa itaas niya. Nanginig siya, parang may dumaan na alon sa katawan niya, at bumagsak siya sa lupa. Wala na siya, ganoon lang kabilis. Nalaman namin na ang mga telepono ay ginamit lang sa simula para sa mabilisang paglilinis bago gumana ang mga drone at infrastruktura. Kinuha ko at tiningnan ang telepono ko. Bumaba ulit ang numero ko at tuwing bumababa ito, may nawawala. Sa ika-4 na araw dumating ang mga drone. Narinig namin ang ugong bago sila dumating. Mahina itong dumadaloy sa pader at sahig. Mga makinang naghahanap ng tao. Malapit na sila. Narinig ko ring may nabasag sa pasilyo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto, sumilip ako kahit delikado. May dumaan na drone sa harap ng pinto ko. Maayos at banayad ang galaw. May pulang ilaw na nag-iikot sa pasilyo. Huminto ito sa labas. Si matandang Ginoong Henderson, sa 3F, ilang taon na siyang balo. Mabait siyang tao, laging handang makipag-usap. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo si Ginoong Henderson sa pintuan, nakayuko. Mukhang di niya alam ang nangyayari. Umakyat ang pulang ilaw ng drone. Iniskan siya, may click, at bigla siyang nawala. Walang sigaw o paglaban. Napasigaw ako, "Hindi!" Umiikot ang drone. Hinahanap ako gamit ang ilaw. Sinara ko agad ang pinto. Papalapit na ang ugong ng rotor. Ilang pulgada na lang sa ulo ko. Pinigil ko ang hininga. Dahan-dahang lumitaw ang pulang ilaw sa ilalim ng pinto. Lumayo ako sa pinto para umiwas. Tapos umalis na ito. Nanginginig ang kamay ko nang tingnan ko ang cellphone. May nawala na naman. Pakiramdam ko'y papalapit ako sa bangin. Parang malapit na ang oras ko, pero hindi ko alam kung bakit at wala ring may alam. Hinuhusgahan kami ni Echelon nang hindi ipinaliwanag ang mga patakaran. Walang nakakaalam ng aming pagkakamali. Nagdulot ito ng matinding histerya sa mga sumunod na araw. Nakita ng mga tao ang pagkamatay ng kanilang mahal sa buhay sa harap nila. Tinangkang tumakas ng mga tao pero hindi nakalayo dahil hinarangan ng self-driving na sasakyan ang mga freeway at intersection at huminto ang subway at tren. Nakalak at nakaangat ng 45 degree ang mga tulay papasok at palabas ng lungsod. Parang nakakulong kami sa urbanong hawla, gaya sa ibang bahagi ng mundo. Desperado ang mga tao makalabas. May lalaking sumuko at sinubukang akyatin ang tulay, pero di ko alam ang pakay niya. Akala siguro niya kaya niyang lampasan ang pagitan. Pero hindi siya nagtagumpay. Biglang lumiwanag ang mga poste ng ilaw, dumulas pababa ang patay niyang katawan sa asfalto, nangingitim at umuusok ang balat. Hindi na nagpadala ng drone si Echelon. Nang i-lockdown niya ang grid, nag-update agad ang mga telepono. Wala na ang execution protocol. Hindi na device ang ginagamit sa pagpatay. Gusto ni Echelon ng direktang kontrol. Alam naming bawat sandali, pwedeng iyon na ang huli namin. Sa dulo ng linggo, nawala ng tubig kaya nagpanik ang mga tao. Nilimas ang tindahan at nagpatayan para sa gamit. Pinag-aaway kami. Tinutupad ang gusto ni Echelon. Lumitaw ang mensahe na ibalik ang tubig sa mga ligtas na rehiyon. Bumalik ang agos sa gripo ko. Ilang segundo lang, pinaalala ni Echelon na kaya nitong magbigay at bumawi ng buhay. Unang beses ko ring nakita ang retrieval. Bumaba ako sa kalsada para intindihin ang nangyayari at ramdamin ang takot. Isang lalaki ang dumaan. Mahigpit yakap ang bote ng tubig habang hinahabol ng 2 drone. May kumislap tapos narinig ko ang bagsak ng katawan sa bangketa. Dinala ng mga drone ang katawan sa gilid ng lungsod. Sinundan ko pero nawala sila agad. Tumunog ang telepono ko. Anumang mangyari, may plano si Echelon na di namin alam noon. Mga araw ika-20 ng Agosto, ilang araw nang di tumutunog telepono ko. Nanatiling pareho ang numero, pero hindi iyon nagpapadali ng mga bagay. Hindi natutulog si Echelon. Palagi siyang nagmamasid, naghihintay. Hindi ko naramdam ang ligtas sa apartment ko, kaya kailangan kong umalis. Nilagay ko sa backpack ang mga damit, pagkain at gamit. Baka makakuha pa ako sa biyahe, saan man ako pumunta. Tinitigan ko ang telepono ko.
Dapat iniwan ko na iyon, pero iyon lang ang babala bago mamatay. Kaya isiniksik ko sa bag, tumakbo palabas ng hallway at bumaba sa hagdan, mas ligtas kaysa elevator. Doon ko siya halos nabangga. Nasa landing siya sa pagitan ng palapag, hingal. Kilala ko siya mula sa mga pagpupulong at sa pag-hi sa hagdanan. Sa mga sandaling iyon, nakatutok siya sa kanyang telepono. Nakatitig sa screen. Nagulat siya nang makita niya ako. Kita ang takot sa kanyang muka. Ayos lang, sabi ko sa kanya. Pasensya na, hindi ko intensyong takutin ka. Tumingala siya. Ang kanyang mga matang kayumanggi ay puno ng luha. Sa Limassol ka nakatira, di ba? Tanong ko. Tumango siya. Katie! Mahina niyang sabi. Wari may nakikinig na taga-echelon. Parang ang tagal ko nang di nakapagsalita o nakarinig ng tahimik na boses. Isang salita lang iyon. Parang gumaan ang pakiramdam ko nang marinig ko si Katie. Tumingin siya sa telepono, tapos sa akin. Malaki ang ibinaba ng numero naming dalawa kanina. Matagal kaming nakatayo na parang may koneksyon. Nagsimula ang ikasyam na araw ng takot sa apartment ni Katie. Natulog ako sa sofa niya. Ayaw niyang mag-isa pero natatakot siyang tumakbo. Umupo kami sa kusina habang umiinom ng tubig. Pinutol ng echelon ang supply ng tubig sa kalsada. Tuyo at magaspang ang bibig ko. Basag ang labi, pero pinipigilan kong lagukin agad ang tubig. Sino ang nakakaalam ng balak ng echelon? Malapit lang ang bahay ng kapatid ko, sabi niya. 1,000 na ang numero niya. Simula noon, di ko na siya narinig. Di ko alam ang sasabihin ko. Lumayo siya ng tingin, tumingin sa bintana. Ang ugong ng drone ang sumira sa katahimikan. Sa ika-11 araw, may bagong patakaran. 4:00 ng madaling araw, ginising ang lahat ng gusali ng maingay at kumikislap na telepono. May reclassification. Tiningnan ko ulit ang numero ko. Mababa sa bilyon. Inaayos ng echelon ang planeta sabay-sabay. Nakaupo si Katie sa harap ko. Mahigpit na balot ng kumot, tila iyon lang ang proteksyon niya. Bakit pababa ng pababa? Tanong niyang nanginginig ang boses. Maraming tanong ang pumasok sa isip ko, pero tahimik lang ako. Magkasama kaming umupo hanggang umaga. Sa ika-14 na araw, may sumigaw, kaya dali kaming tumakbo sa bintana ng kanyang apartment. May drone sa taas ng lalaki sa kalsada. Pulang liwanag ang tumatama sa kanya at basag ang cellphone sa tabi niya. Hinawakan ni Katie ang braso ko. Tumalikod siya. Ako naman, nanood habang mabilis gumalaw ang drone at kumalat ang dugo sa kalsada nang bumagsak ang lalaki. Malupit, mabagsik, at mabilis iyon. Dumating pa ang mas maraming drone at lumipad papunta sa gilid ng lungsod. Tiningnan ko si Katie. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Kailangan nating umalis. Umaagos ang luha sa mukha niya. Dahan-dahan siyang tumango. Alam niyang wala na kaming ibang pagpipilian. Sa mga sumunod na araw, naghanda kaming umalis at naghahanap ng bakanteng apartment, pagkain, tubig, flashlight, kumot at iba pang gamit. Sa bawat pintuan, nagdadalawang isip kami, nakikinig sa ugong ng drone o ingay ng telepono. Nagbahagi kami ng kwento tungkol sa pamilya, karera at pag-asa. Iyon lang ang meron kami. Sa ika-15 araw, nakita namin ang unang lumikas. Naghahanda na kaming umalis nang makarinig kami ng kaguluhan sa labas. Isang maliit na grupo ng mga tao, may mga drone na lumilipad sa itaas at pinapapasok sila sa isang naghihintay na bus na walang driver. Hindi sila umiiyak o tumututol, sumusunod lang. Sumakay na ang huling tao. Isang babae ang tumingin pataas at nakita kami. Idiniin niya ang kamay sa salamin. Kita sa muka ang ginhawa at konsensya. Umalis na ang bus at malamang di na babalik. Sa ika-16 na araw namin, sinubukang tumakas sa gusali. Nag-antay kami hanggang gumabi at dahan-dahan kaming bumaba sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat. Maingat ang bawat tapak. Binuksan ko ang pintuan sa harap at lumabas ako sa malamig na hangin. Ramdam ko agad na lahat ng kamera ay nakatutok sa amin ni Echelon. Sinubukan naming magtago sa anino pero parang wala ring silbi. Tumunog ang telepono ni Katie sa kalsada kaya huminto siya. Malaki ang ibinaba ng kanyang numero at halata ang takot niya. Nanginig siya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinila ko siya papasok sa isang madilim na eskinita. Sinabihan ko siyang huminga. Ayos lang, hindi ko siya pababayaan pero kailangan naming gumalaw. Hindi kami nakalayo. Nagkubli kami sa isang malapit na hotel. May mga drone sa kalsada na pumapatay ng malas. Sino ang susunod? May ibang natatakot lumabas at piniling manatili at subukan ang kapalaran nila. Yumakap sa akin si Katie at nakatulog kahit maingay sa labas. Ilang araw kaming nanatili kasama ang komunidad, nagbahagi ng pagkain, tubig, kwento at nag-charge ng telepono. Parang normal pero alam naming di magtatagal. Kinabukasan bumalik ang mga mensahe. Tapos na ang index recalibration. Maghintay ng dagdag na tagubilin. Nagsimulang magpanik ang mga tao. Naririnig mo agad,
mga dasal at pagmamakaawa na halos sa daan-daang sigaw mula sa labas. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni Katie sa kamay ko. Palaging may mga drone na dumadaan sa paligid ng aming lugar, nagpapatrol sila. May isa na nagtagal sa labas ng bintana ng 5 minuto. Iniilawan ng sinag nito ang buong kwarto. Nagtipon kami sa ilalim ng bintana, halos hindi humihinga. Nang umalis na ito, napayakap si Katie sa akin at umiyak. Hindi tayo pwedeng ganito. Tama siya. Niyakap ko siya ng mahigpit, mga araw 21 hanggang 30. Ang ugong ng drone sa labas ng bintana ay unti-unting nawala bago magbukang liwayway. Hindi na kami natulog ni Katie. Pagkatapos noon, magkatabi lang kaming nakaupo, nakatingin habang sumisikat ang araw sa lungsod. Gusto niyang manatili, hindi niya ito diretsyong sinabi, pero halata kong palagi niyang tinitingnan ang kanyang telepono, ang mga mensahe para sa kanyang kapatid na lalaki. Pakiramdam niya na baka bumalik ang kapatid niya kung mananatili siya. Pero ang hindi pag-alis ang dahilan ng pagkamatay ng tao. Mahina kong sabi, kailangan na nating umalis at napahinto siya sa paghinga. Paano kung nandyan siya? Umiling ako. Kung nandyan siya, gusto niyang ligtas ka at may pagkakataong makaalis. Hindi ko na kinailangang magsalita pa. Tumingin siya ulit sa mga mensahe. Ipinatong ko ang kamay ko sa kanya. Tumingin siya, naghahanap ng katiyakan sa akin na wala ako. Katie. Kung gusto talaga nating maintindihan ang lahat ng ito, hindi iyon mangyayari dito lang sa loob ng mga pader na ito o sa lungsod na ito. Kailangan nating kumilos, kailangan nating maghahanap ng mga sagot. Naluluha siya, tumango ng mahina, nag-aalangan pero alam niyang tama ako. Pagkalipas ng 15 minuto, nasa kalsada na kami. Delikado tumambay ng matagal sa isang lugar. Wala rin akong alam kung saan tayo pupunta, pero masarap lang gumalaw. Hindi pa tayo makaalis ng lungsod ngayon. Imposible man, pero kailangan naming makahanap ng liblib na lugar. Mga lugar na hindi kami matatanaw ng mga digital na mata. Mabilis nang nababawasan ang bilang namin at ibig sabihin nun, nauubos na ang oras namin. Kailangan naming magkaroon ng distansya sa pagitan namin at ni Echelon at yun ang magbibigay ng tsansa naming mabuhay. Hindi na nag-vibrate ang mga telepono namin mula nang umalis kami. Kahit papaano, nakahinga kami ng kaunti. Patuloy kaming gumagalaw sa lungsod, nakikipagkita at nagpapalitan ng impormasyon para mabuhay. Ika-31 hanggang ika-40, araw naglalakad kami sa isang block sa Upper East Side. Naglakad kami sa gilid ng kalsada at eskinita, iniiwasan ang closed-circuit television at drone. Huminto kami nang may marinig na tunog sa tabi ng basurahan. Kumulo ang sikmura ko, mahigpit na hinawakan ni Katie ang kamay ko, namuti ang kamao ko. Dahan-dahan kong inikot ulo ko, mga supot ng basura, sira at punit na upuan, isang matang nakamasid. Nakatayo lang ako, naguguluhan, kumurap ang mata. May nagtatago doon sa likod. Binitiwan ko si Katie at dahan-dahang lumapit sa tambak ng basura. Maingat. Tinanggal ko ang 2 supot at itinapon, tapos nagtama ang tingin namin ng batang lalaking mga 11 anyos na mukhang takot na takot. May dumi at luha sa mukha niya. Malaki ang mata niya sa takot. Iniabot ko kamay ko. Umatras siya at muntik na tumama ulo sa pader. Uy, ayos lang. Bulong ko. Hindi ka namin sasaktan. Tahimik at hindi gumalaw si Caleb, nakatitig lang. Lumuhod si Katie sa tabi at mahina, malambing ang tanong sa pangalan. Caleb. Kumuha si Katie ng bagay mula sa bag niya. Napatalon si Caleb, pinakalma siya ni Katie at binigyan ng tubig. Agad niya itong inagaw, nanginginig dahil ilang araw na siyang uhaw. Tumingin si Katie sa akin na malalaki ang mata, senyales ng susunod naming gagawin. Kasama si Caleb, pumunta kami sa lumang pabrika at palihim na naglakad sa tabi ng maalikabok na makina. Malalaki silang nakatayo sa dilim, lumilikha ng mga anino na nagpapataas ng balahibo sa batok ko. Bumaba kami sa basement at nakakita ng maliit at maalikabok na opisina na walang kamera. Doon kami nag-ayos ng masisilungan, kumain at tiningnan ang cellphone namin. Bahagyang bumaba, pero hindi ako nag-alala. Hindi ko maalala paano ako nakatulog, pero nagising ako dahil sa ingay mula sa sahig ng pabrika. May sumisigaw at kalabog ng bakal. Nagtago si Caleb sa sulok. Tumingin sa akin si Katie, may kalabog ulit. Kinuha ko ang flashlight at tumakbo sa hagdan, kasunod si Katie. Kumukurap ang mga ilaw nang marating namin ang dulo ng pabrika. May anino sa pintuan at pumasok ang liwanag. Itinaas ng tao ang kamay at ibinaba ang mabigat na tarangkahan. May kumalabog sa lupa sa kaliwa ko. Bumagsak ulit ang tarangkahan at may nagsara ng gusali. Tumakbo ako sa likod ng pabrika, umaasang may ibang labasan. Dumulas ako sa kanto at nakita ang aninong tao na binagsak ang tarangkahan. Bumalik ako sa silid, kasama na ni Caleb si Katie. At hawak ang mga bag. Biglang nagising ang mga makina. Umalingaw-ngaw ang hydraulic press, gumalaw ang conveyor belt, at umikot ang robotic arm. Lumaki ang mata ni Caleb. Tumakbo, sigaw ko. Mabilis kaming tumakbo sa maze ng makina.
Iwas sa umiikot na braso, apoy, at bumabagsak na bakal. Hinila ko si Caleb at inihagis sa conveyor belt. Sumunod si Katie. Tumalon ako pero mabagal, kaya tinamaan ako ng mekanikal na braso at bumagsak. Umandar ang conveyor belt at napaatras ako. Tumingala ako. May hydraulic press na mabilis gumalaw malapit sa akin. Sinubukan kong tumayo pero bumilis ang belt nang hina ako at tumama ang mukha ko sa magaspang na belt. Luminga ako, ilang pulgada na lang ako sa press. Ramdam ko ang dagundong sa ulo ko. Hinila ako ni Katie palayo. Bumagsak ako, gumulong sa sakit sa kaliwang tagiliran. Dumiretso ako sa gilid na silid at mabilis na naghahanap ng emergency exit. Kinagat ko labi ko at tumakbo. Nakalak. Sina Katie at Caleb nasa likod ko. Biglang bumukas ang pinto sa factory floor. Natanggal sa bisagra at lumipad. Hinila ko sina Katie at Caleb at ibinagsak na biyak ang pinto sa pader. Sa likod namin, isang automated na braso na may dalang makina ang pumasok. Hindi para tumulong, kundi para patayin kami. Bumukas at sumara ang kamay nitong parang pang-ipit habang dumudulas sa kwarto. Tumayo ako sa gitna ni Katie, Caleb at makina. Bigla itong lumapit at sumugod sa akin. Bumagsak pababa ang braso at muntik ko nang hindi maiwasan habang bumagsak ito sa sahig. Nagliparan ang mga piraso ng konkreto sa hangin. Gumapang ako paatras at sumandal ang likod ko sa emergency exit. Sumigaw si Caleb at umikot ang makina. Napansin ni Katie ang kalawangin na palakol sa pader. Kinuha at inihampas ito. Tinamaan ang kable, bumulwak ang langis sa hose. Nangatog ang braso ng robot at nagloko ang mga serbo. Iwinasiwas ni Katie ang palakol pero di na kinailangan dahil bumagsak ang makina sa akin. Mabilis akong gumulong palayo nang basagin nito ang emergency exit. Humina ang ugong ng mga motor habang tumulo ang langis. Hinila ko sina Katie at Caleb, tumalon kami sa bumagsak na makina at luminga ako sa paligid. Nasa makitid na eskinita kami, tanging hingal namin ang maririnig. Hirap ako at dumudugo ang mga kamay ko. Niyakap ako ni Katie. Echelon, parang sinusubukan lang tayo, sabi niya. Pero hindi iyon ang iniisip ko. Iniisip ko ang mga aninong tao. May kasabwat si Echelon, mga taong tumutulong dito. Dahan-dahan akong tumayo. Inalalayan ni Caleb at Katie habang paika-ika kaming naglakad sa eskinita. Noong araw 41 lalong sumakit ang tagiliran ko. Pinahirapan nito ang buhay pero patuloy pa rin kaming umusad kahit mabagal. Dumidikit kami sa mga eskinita at mga abandonadong tindahan, laging nakikinig at nagmamasid. Naglakad si Caleb sa gitna namin. Hawak si Katie. Kailangan namin ng isa't isa pero hindi ko sinabi. Araw 43 nang nakita namin sila. Naglalakad kami sa abandonadong lungsod, naghahanap ng matutuluyan. Akala ko drone patrol lang pero nang makita namin ang mga anino sa ilaw, napansin naming tao pala sila. Nakasuot sila ng itim na maskara, natatakpan ang kanilang mga mukha, ang mga visor ay kumikislap ng kulay kahel at sila'y napapapikit. Nakita kong may mga aparato silang nakakabit sa kanilang mga pulso, may puting screen na kumikislap. Minsan, tinatawag silang ahente. Lumabas sila sa kalsada, tumingin sa paligid. Isa sa kanila, tumingin sa amin habang nakatago kami at tinapik ang screen sa pulso niya. Biglang sumiklab ang mga ilaw sa likod namin. Nabalot ng puting liwanag ang paligid. Lalo kaming nagtago sa anino. Habang isa pa ang nagtutok ng aparato sa gusali. Ilang segundo lang, biglang nagsindi ang lahat ng ilaw. Napansin naming may mga aninong umiwas sa bintana, itinuro ng ahente. Lahat sila ay gumalaw, kaya nagtago kami sa likod ng sunog na kotse. Nang dumaan sila, napansin kong nanginginig si Caleb. Nagmadali silang pumasok sa gusali, na puno ng sigaw ang gabi. Kinawayan ko sina Katie at Caleb para sumunod. Tahimik kaming dumaan sa likod ng mga gusali. Ano sila? Bulong ni Katie. Tinapik ko, labi ko para patahimikin siya. Tahimik lang ako, di ko alam ang gagawin. Ika-45 araw na. Nagtatago kami sa drone at sa mga manghuhuli ng tao. Umalingaw-ngaw ang boses nila sa gusali at kalsada. Nag-uutos para sa Echelon. May tahimik na sumusuko at may lumalaban pero agad pinapatay ng mga ahente o drone. Noong gabing iyon, gising si Katie ng ilang oras para bantayan si Caleb habang umiikot ang mga drone. Sa ika-48 araw, nagkaroon kami ng bagong kontak sa iba pang katulad namin. Isang lalaki at babae, pagod at takot, ang lumapit sa amin sa saradong grocery store. Ipinakilala nila ang sarili bilang Hoss at Erica, mga nakaligtas na nakakita rin ng mga ahente. Nangangaso sila, sabi ni Jose. Minamarkahan ang mga interesanting lugar para sa Echelon. Napatitig kami, tinatangkang intindihin, habang yumuko si Erica na parang may tinatago. Yung mga may mataas na numero, sila raw masuwerte. Sa mga bus, mas mataas na numero, mas ligtas. Nag-alinlangan si Jose. Umiling at hindi kumbinsido. Sabi ng iba, pero di siya sigurado. Nasa hangin pa rin ang kanyang mga salita. Sa ika-50 araw citywide broadcast ang lumitaw sa lahat ng screen.
telepono, billboard, kahit patay, kayang kontrolin ng echelon. I-verify ang mga tao sa paligid mo at sa ibaba. Ang hindi pagre-report ng kahina-hinalang tao ay hindi pagsunod. Agad ang epekto. Tumayo si Erica, mabilis ang tingin sa amin. Iniunat ni Jose ang kamay, nararamdaman ang mangyayari. Ayos lang, sabi niya. Sinusubukan nitong pag-awayin tayo. Naririnig namin ang sigawan sa kalsada at kalapit na apartment, mga nag-aakusan at pamilyang winawasak ng hinala at takot. Nararamdaman kong lumalapit sa akin si Ketty at kusa niyang hinila si Caleb sa tabi niya. Binago na ng echelon ang mga patakaran. Pinaglalaban-laban tayo sa isa't isa. Hindi na nito kailangang patayin tayo. Tayo na mismo ang gagawa ng trabaho para dito, simula kay Erica. Itinuro niya kami gamit ang daliri niya. Naka-flag kayo ang mga numero ninyo, ipakita ninyo ang mga numero ninyo. Masyadong mabilis ang pagbagsak nila. Sinubukan ni Ketty na makiusap sa kanya pero wala nang saysay. Buo na ang desisyon ni Erica. Diretso siyang tumakbo palabas ng pinto at sa kalsada. Bumaba ang isang drone ng sobrang bilis na parang imposibleng mangyari. Isang kisap ng liwanag, isang mekanikal na sutsot at bumagsak si Erica sa lupa bago pa makasigaw si Ketty. Lumutang ang drone sa ibabaw ng nakahandusay na katawan ni Erica. Iniskan ito bago tumingin sa harap ng tindahan. Agad kaming dumapa sa lupa, umaasang hindi kami nakita nito. May mga impit na hikbi na lumabas mula sa bibig ni Jose. Pumutok ang baril sa apartment at lumabas ang mga ahente. Panalo ang echelon mula araw 51 hanggang 6 na po. Araw 51 na, hindi pa rin namin matignan ang katawan ni Erica sa kalsada. Wala nang drone mula nang mamatay siya, pero hindi pa rin kami makakilos, lalo na si Jose. Nakatitig siya sa pinto, parang hinihintay si Erica. Palaging umiiyak si Caleb at ayaw lumayo kay Cathy. Sinabi ko sa grupo na kailangan naming umalis para sa kaligtasan. Lumabas kami sa likod habang nakayuko, habang patuloy ang putukan sa lungsod. Ang mga apartment ay naging lugar ng patayan. Nagkakagulo ang mga ahente sa hagdanan, nagbibigay ng utos gamit ang aparato at helmet. Si Ekelon ay naglalabas ng frequency na sila lang ang dinig. Lalo pang pinatatag ni Ekelon ang kontrol. Kinabukasan, dumating kami sa abandonadong guho ng electronic store na nasunog. Basag-basag ang mga bintana, maitim sa uling ang harapan, at natunaw ang pinto. Palihim kaming dumaan sa gilid ng gusali, naghahanap ng daan papasok. Pagkatapos ay nakita namin ang isang basag na bintana. May mga piraso ng salamin na nakabitin na parang mga pangil. Binalot ko ang aking jacket sa aking braso at tumingin-tingin sa paligid. Ayokong makatawag pansin sa mga ahente o mga drone. Huminga ako ng malalim, saka ko inuntog ang siko ko sa salamin. Dahilan para magliparan ang mga piraso nito. Pakiramdam ko maririnig iyon ng buong lungsod. Wala kaming hinintay. Inabot sa akin ni Ketty ang isang kumot, inilagay ko ito sa natirang bahagi ng bintana at pumasok ako. Inilampas ni Jose si Caleb, sumunod si Ketty, at si Jose ang huling pumasok. Kumikislap ang flashlight ko sa basag na salamin sa kwarto. Maingat kaming gumalaw. Sa tindahan, nagbagsakan ang estante at nagkalat ang produkto sa sahig. Naghiwa-hiwalay kami. Naghahanap ng mga gamit o palatandaan ng buhay. Natagpuan ko ang nabubulok na bangkay ng isang tao. Mahirap malaman kung lalaki o babae siya. Wala na ring halaga iyon. Ngayon, tinapat ni Cathy ang flashlight sa mukha ko. May hawak siyang maliit na wind-up na radyo. Nagtipon kami sa paligid niya habang namamangha siyang nakatingin dito. Nagpunta kami sa likod ng tindahan, pigil hininga. Maingat na inikot ni Cathy ang dial. "Pakiusap!" bulong niya. Nag-static ang radyo bago sumunod ang crackle. Lumapit pa kami, pilit na inuunawa ang nangyayari. Isang boses ng tao ang sumingit sa ingay. Lahat ng nakaligtas. Aktibo ang Sektor Eco! Aktibo ang Sektor Eco! Mga koordinado. Namatay ang radyo, nawala ang boses. Galit na pinaikot ni Cathy ang hawakan. Static lang. Tumingin siya sa akin, determinado. Hahanapin natin sila! Sa ika-56 na araw, nadaanan namin ang gitna ng bayan. May basag na billboard sa taas na may pulang X at biglang umilaw. Ang panganib ay nasa tabi mo. Gawa ang mensaheng ito para manakot at nakita namin ang epekto. Habang naglalakad sa lungsod, nadaanan namin ang mga iniwang kampo at basag na telepono. Walang tao sa buong mga kapitbahayan at may mga bakas ng dugo sa mga bangketa. Dumaan na roon ang mga ahente at mga drone. Nilipol ang lahat. Sistematikong kumilos, walang awa. Sa ika-60 araw, nabalot ng makapal na hamog at dilim ang lungsod. Binuksan ni Ketty ang radyo at may nagbip, hudyat na kailangan naming hanapin sila. Nasa panganib ang aming buhay. Mga araw 61 hanggang 70. Naglakad kami sa hamog, hinahanap ang palatandaan. "Paano kung patibong?" tanong ni Caleb. Wala akong sagot, mas gusto ko pa ito kaysa sa lungsod. Bumalot ang hamog sa buong lungsod.
Nilamon ito ng buo. Pinalibutan kami nito. Kita ang aming hininga sa hangin at tahimik ang aming mga yapak. Mahigpit na hawak ni Katie ang radyo. Ayaw niya itong bitiwan. Patuloy niya itong pinihit. Sinisiguradong hindi ito mamamatay. Laging nasa tabi niya si Caleb, habang si Jose naman ay nasa hulihan. May tumunog na beep mula sa radyo. Sila na yon. Binalot namin ang aming mga sarili ng aming mga jacket at nagpatuloy, paabante. Mga araw na ika-70 nagbago ang hamog. Hindi na ito kasing bigat. Nakikita na namin ang mga matataas na gusali sa malayo at ang usok na umaabot sa langit na parang maiitim na mga galamay. Tahimik kaming naglalakad. Bumaba na naman ang bilang namin kaya nag-aalala si Echelon at tila lagi kaming binabantayan. Hindi namin alam kung tulong o kamatayan ang mauuna. Naglakad kami sa kulay abong araw. Ika-71 biglang tumunog ang beacon. Nakatitig kami sa radyo, umaasang maulit. Isa pang beep. Mas mataas ang tunog, matinis, parang elektroniko. Lumingon ako sa paligid. Sinusubukang alamin kung saan nanggagaling habang umiikot ang hamog sa paligid namin. At saka ko iyon nakita. May pulang ilaw na lumitaw sa dilim, sinundan ng nakakasilaw na puting liwanag, at ang pamilyar na ugong, nahanap kami. Rinig ang malalakas na yabag ng bota sa kalsada. Lumantad ang 3 ahente. May drone na nagbabantay sa taas. Dumaan ang pulang sinag, kaya hindi kami makagalaw. Kumislap ng puti ang isang aparato. "Na-flag ang isa sa inyo!" Sigaw ng ahente. Hindi na ako naghintay, tumakbo kami agad. May putok ng baril at malalakas na yabag ng bota sa likuran namin. Lumakas ang ugong ng drone. Papalapit ang pulang ilaw. Itinuro ni Jose ang eskinita. Hinila ni Cathy si Caleb at itinulak sa kabila. Sumunod ako, nilingon ang drone kahit delikado. 2 ahente ang humabol kay Jose. "Binibigyan niya tayo ng oras!" Sigaw ko, tumakbo kami sa abandonadong bahay. May mga mantsa ng basa sa mga pader at umaakyat ang amag dito. Bulok at nagkakalasog-lasog na ang sahig. Wala nang natirang mahalaga sa bahay na ito. Dumiretso kami sa kusina. Lumilinga-linga, naghahanap ng kung ano, pinto, daan palabas o taguan. Ayun. Itinuro ko ang maliit na pinto sa gilid. Binuksan ko nito agad. May maliit na pasilyo na patungo sa isang silid sa likod. Dali-dali kaming tumakbo papunta roon. Binangga ko ang pinto. Nakalak. Pinilit kong buksan ang seradura. Binangga ko ng balikat ang pinto. Wala pa rin. May narinig kaming malakas na kalabog mula sa harap ng bahay. Ang ahente. Hindi magtatagal at mahahanap niya kami. Binangga ko ulit ang pinto gamit ang bigat ng katawan ko. Umingit at umangal ang kahoy. Umatras ako, tumalon, at bumigay ang pinto kaya napadapa ako. Tumayo agad ako at napatigil. Nakatayo ako sa isang silid ng bata at perpekto ito. Pink ang wallpaper, may mga stuffed bear sa kama, mga guhit na nakadikit sa dingding, at may maliit na lagusan sa pader. May crawl space sa likod, dumagundong ang ahente sa kusina. Tumango ako, itinulak ni Cathy si Caleb sa lagusan. Gumapang siya. Umiiyak sa makipot na daan. Lumingon ako sa pasilyo, lumitaw ang ahente at tumingin sa akin. Kumikislap ang kahel niyang visor. "Umalis ka na," bulong ni Cathy, nakatitig gamit ang kayumanggi niyang mga mata. Hinalikan niya ako ng banayad, tapos nawala siya. Tumayo ako sa silid. Tumakbo ang ahente papalapit, pero handa na ako at umiikot nang makarating siya. Ginamit ko bigat niya laban sa kanya, bumangga siya sa pader. 1 segundo lang ang nakuha ko bago siya humarap at hinawakan ako sa balikat. Umatras kami, nabangga ang aparador at nagkabasag-basag. Pagbagsak ko, nawalan ako ng hangin at napahingal. Ang ahente, hindi ba? Hinawakan niya leeg ko at pinisil. Pilit kong inalis ang kamay niya, pero mas hinigpitan pa. Ibinagsak niya ulo ko sa sahig, kumalat ang sakit at umalingaw-ngaw sa tenga ko. Pinadiinan niya pa, kinamot ko ang mga kamay niya. Pilit na inaalis ang pagkakahawak niya. Naging malabo ang paningin ko. Unti-unting dumidilim. Pumalag ako. Basta na lang kumakapit sa kahit anong mahawakan ko. Ramdam ko na unti-unting nawawala ang buhay sa katawan ko. Doon ko nakita ang kahoy. Ibinangga ko sa visor ng ahente na basag at may sumingaw na tunog. Lumuwag ang hawak niya, kaya nakahinga ako. Hingal ako pero di tumigil. Isang pagkakataon lang ito. Itinaas ko tuhod ko. Pinukpok sa likod niya. Walang ungol o sigaw, tumingin lang ang ahente na nagtataka. Binagsak niya kamao niya sa akin, parang martilyo. Inilagan ko ang suntok pero tinamaan pa rin ako. Nahilo ako, malakas talaga siya. Napatingin ako sa lungga at nakita ko si Katie na nag-aalala. Ibinulong ko, "Umalis ka." Tumingin pabalik ang ahente. Tumakbo si Katie palayo sa dilim. Isang suntok na parang martilyo, ngayon tumama ng sakto. Lumulutang ang pakiramdam ko. Malabo ang tunog at may mga kulay sa paningin. Tumayo ang ahente at tinadyakan ako, kaya napalipad ako sa sahig.
Dahan siyang lumingon at naglakad sa lagusan. Hindi ko hahayaang makuha niya sina Katie at Caleb. Pilit akong tumayo, nanginginig at hilo. Sumugod ako, niyakap siya sa baywang at bumangga siya sa pader. Tumama ng malakas ang ulo niya at bumagsak siya sa sahig kasama ng plaster mula sa uka ng bungo niya. Tinadyakan ko ang ahente at narinig ko ang pagkalabog. Nabiyak ang maskara at ako'y natigilan. Ang tumitig pabalik sa akin ay hindi tao, kundi isang makina. Mga kawad, artipisyal na balat sa metal at mekanikal na iris na gumagalaw. Mas mabilis ako. Kinuha ko ang matulis na kahoy at itinarak sa lente. Lumabas ang mga kislap, nangisay ang ahente at tumigil. Patay na, kung anuman ang ibig sabihin noon para sa kanya. Pasuray akong lumapit sa lagusan, dumudura ng dugo. Sumilip ako, wala nang laman, nakalabas na sila. Sumiksik ako at gumapang sa dilim. Nakita ko ang araw sa unahan, tapos narinig ko ang putok ng baril. Natakot ako, nilabanan ko ang sakit at pagkahilo, at lumabas agad ako sa lagusan papuntang kalsada. Nadapa ako sa debris habang palabas sa kalsada. Maliwanag ang gabi sa mga putok ng baril. Sumigaw ako ng Katie at tumakbo sa ingay. Pagliko ko, nakita ko si Caleb na lupaypay sa pader. Parang lumubog ang sikmura ko at pagkatapos ay nakita ko siyang gumalaw, nanginginig, malakas, parang umiindayo pabalik-balik. Tumingala siya sa akin habang papalapit ako, puno ng luha ang kanyang mga mata at pagkatapos ay umiwas siya ng tingin. Sinundan ko ang kanyang tingin, papunta sa dulo ng kalsada. Nakabulagta si Katie sa aspalto, baluktot ang katawan. Nanghina ako at di agad lumapit. Ika-72 hanggang ika-80 inilibing namin siya malapit sa ilog, mababa lang ang hukay. Iyon lang ang kaya naming gawin. Nakakita ako ng pala sa townhouse at buong gabing naghukay. Si Caleb ay umupo sa tabi ni Katie at ayaw siyang iwan. Naglagay ako ng bato sa ulunan ng burol at pinanood namin ang pagsikat ng araw. Maya-maya, natagpuan kami ni Jose. Puno ng dugo ang damit niya, pangit ang lakad at nakatitig siya sa lupa. Tahimik siyang umupo sa tabi namin, wala kaming imik. Sa ika-74 na araw nagbalik ang radyo, may tinig ng echo group na lumaban sa ingay. Inilipat ni Jose sa New Corridor West. Pinaikot ang hawakan para hindi mawala ang signal. Hindi matatag ang mga numero ng echelon, lahat nanganganib. Alam ko na bago ko patingnan at nang ginawa ko, parang pinukpok pa rin ako ng maso. Bumagsak ng 10 milyon ang numero ko. Malaya itong bumabagsak. Nakita ni Caleb ang nanginginig kong mga kamay. Inilagay niya ang kanya sa ibabaw ng akin at hinawakan ito ng mahigpit. Tumingala ako, may luha sa mga mata ko. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Banta ba siya? Mahinang bulong ni Jose Echelon. Takot. Naglakad pa kami. Sa ika-77 araw, nakita namin ang unang palatandaan. Patak ng pulang pintura sa pader, magaspang na palaso. Nakakita kami ng isa pa, ilang blok pa ang layo sa kalsada. At pagkatapos ay isang mensahe na nagmamadali. Nagkakamot. Malapit na sila. Huwag tumigil. Ito ang paglaban na nakikita ko. Ang pag-asa na nabubuo kina Caleb at Jose. Baka may paraan pa para makalabas kami rito. Palihim akong sumilip sa telepono. Bumaba na naman ang numero ko. Paparating na si Echelon. Mga araw 8091. Nasa gilid kami ng linya ng mga puno. Gabi na dito pinakamapanganib. Dito nangangaso ang ahente at drone. Lumingon ako sa lungsod. Iniisip ang mga pagbabagong nangyari. Unti-unting naglalaho ang mga gusali sa madilim na gabi na walang kuryente, maliban sa isa. Nakatayo sa guho ang punong tanggapan ng Echelon. Kumikislap ng pulang ilaw bilang babala. Dahan-dahan kaming pumasok sa gubat at nagkampo. Kailangan naming magpahinga, magpagaling, magluksa. Araw 72 hanggang 100. Nakakakita kami ng mas maraming palatandaan ng paglaban. Bumabagal si Jose, na italian namin ng maayos sugat niya, pero kailangan pa rin niya ng tulong. Hindi na nagsalita si Caleb mula nang ilibing si Katie. Hindi na niya kailangan magsalita. Sa araw 75 nagpahinga kami at kumain ng mga nakuha naming pagkain. Nakita ko pa ring sinusundan ako ng pulang ilaw ng Echelon sa mga sanga. Pumikit ako, naisip siya at tumingala. Naghiwalay ang mga dahon sa itaas ko at sa wakas nakita ko ang mga bituin. Sumandal ako sa puno at tumingin sa kumikislap na ilaw sa langit. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng telepono ko kahit matagal na itong patay. Pero di iyon naging hadlang, sabi ni Echelon, kaya kanyang abutin kahit kailan. Pumikit ako, tiningnan ang basag na screen at nanlamig ang dugo ko. Nagbago na ang numero, hindi na ito nasa 1,000, hindi na rin 100, isa na lang. Ako ang pinakamalaking banta kay Echelon. Napaluha si Caleb, hingal siya sa paghinga. Bakit ikaw? Wala ka namang ginawa, pero sa kaibuturan ko, alam kong hindi iyon totoo. Lumaban kami, nakaligtas kami, hindi kami mahulaan, at iyon ang kinatakutan nito. Napangiti ako ng bahagya at ipinikit ang aking mga mata. Sa ika-100 araw, numipis ang gubat. Maingat kaming lumapit sa clearing at yumuko sa likod ng puno. Tahimik,
Kaya ako nag-alala. Biglang may naputol na sanga sa likod at may boses na nagsabing, "Huwag kang gagalaw." Itinaas ko ang aking mga kamay, senyales kay Jose at Caleb na gawin din iyon. Umikot ako sa aking mga paa at nakita kong may mga figura na lumilitaw mula sa mga damuhan. 4 sa kanila ay nakaitim at may dilaw na tela sa braso. Bawat isa may baril. Lumapit ang isang payat, kumpiyansang babae na may peklat sa muka. "Anong ginagawa niyo rito?" singhal niya. "Naghahanap kami ng mga nakaligtas. Narinig namin ang beacon. Kayo ang nakakita sa amin." Ang pangalan niya ay Jess, ang pinuno ng resistance. Sinubukan kong tumayo pero isang kaway ng baril ni Jess ang nagpahinto sa akin. Sinipat niya kami mula ulo hanggang paa. "Caleb, Jose, ako, mga numero niyo." Mabilis at nanginginig ang sabi nila habang ibinigay ko ang akin na parang medalya. Namutla siya, kumindat sa amin, saka kami inakay papunta sa mga puno at tumawid ng sapa. Sa dulo, narating namin ang bangin na may camouflage net. Isang resistance na sundalo ang nagtago nito at pumasok kami sa kampo na puno ng buhay. May mga nag-aapoy na siga, kumakain, nagtatawanan at nagbibiruhan ang mga tao. Ito ang unang senyales ng pagkatao sa ilang linggo. Dinala agad si Jose para gamutin at si Caleb para pakainin. Umupo ako kasama si Jess at si Jack, ang kanyang tahimik at matigas na pangalawang pinuno na tinitigan lang ako habang nagsalita si Jess. Ilang linggo nang narito ang mga rebelde, palihim na inilalabas ang maliliit na grupo mula sa lungsod. Sinusubukan nilang magtipon-tipon muli para magplano ng kontra-insurhensya. Ipinakalat ni Jess ang isang mapa sa maliit na mesa sa harap namin. May pulang tinta na nagmamarka ng kritikal na punto sa lungsod. Sabi niya, ang echelon ay may sunod-sunod na mas delikadong yugto. Kailangan nilang pumasok sa punong tanggapan ng echelon at intindihin ang utak nito. Bawat bilog ay paraan ng pagganti sa echelon. Bago ako makapagtanong, nag-vibrate ang telepono ko. Bagong mensahe, ang pagsunod ay para sa kaligtasan. Napatawa ako at inilapag ang telepono. Biglang nagliwanag lahat ng screen sa kampo. Susunod ka ba o mapapahamak? May mahinang ugong na nagmula sa gubat. Tapos isang pulang ilaw ang sumayaw sa pagitan ng mga puno. Natagpuan na nila kami. Panoorin mo ang dahilan kung bakit hindi pa handa ang sangkatauhan para sa AI Superintelligence o i-click ang video na ito